Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-22 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Palabas. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabila ng pagkaantala ng palabas, puno pa rin ng tao ang dulaan habang hinihintay ang pagdating ng Kapitan General. Huli siyang dumating at naupo sa palkong may pulang kurtina. Bago pa man siya dumating, nagkaroon ng kaguluhan nang may isang lalaki na ayaw ibigay ang upuan ni Don Primitivo na nagdulot ng ingay at aliw sa mga naiinip na manonood. Naroon din sa teatro si Pepay, ang mananayaw, sa palkong ibinigay ni Macaraig upang maimpluwensyahan si Don Custodio na paboran ng plano ng mga estudyante tungkol sa akademya. Nandun din si Don Manuel na panay, ang pasaring kay Don Custodio dahil sa pagpunta nito sa palabas na dati niyang kinokondena. Habang abala ang lahat sa palabas, ang mga estudyante tulad nina Macaraig, Sandoval at Pecson ay masaya dahil umaasa silang magiging favorable ang desisyon ni Don Custodio. Subalit si Isagani ay malungkot at galit dahil nakita niya si Paulita na kasama si Juanito Pelaez sa isang palko. Nabaling ang kanyang atensyon sa magulong damdamin at hindi na niya pinansin ang palabas. Sa entablado, umawit sina Gertrude at Sir Paulette na nagbigay aliw sa madla, kabilang si Padre Irene na naroon upang manmanan ang palabas sa utos ni Padre Salvi. Namukha ni Sir Paulette si Padre Irene bilang isang dating kakilala mula sa Europa, kaya't nagpatuloy ang masayang pagtatalo ng mga tauhan sa entablado. Samantala, may isang babaeng dumating na ipinagmamalaki ang kanyang pagdating ng huli, ngunit nagalit siya nang makita ang isang bakanteng palko. Sinutsutan siya ng mga tao at tinawag niya silang ungas, na lalo pang nagpalala ng kaguluhan. Sa kabilang banda, si Ben Zabe, ang kritiko, ay patuloy na nanunuligsa sa palabas at sinasabing walang halaga ang mga nagsiganap at hindi ito tunay na sining. Ang ilang kalalakihan naman ay sabik na makita ang sayaw na kankan, ngunit nabigo sila dahil hindi ito itinanghal. Napansin din ng mga manonood ang bakanteng palko ni Simon na hindi niya sinipot. May mga nagsabing nakita siyang kasama ni Mr. Juway at may binigyan ng kwintas na isa sa mga artista. Ang pagkawalang ito ni Simon ay nagdulot ng mga bulong-bulungan at mga haka-haka na siya ay maaaring abala sa ibang gawain o may sinusubukang gawin na makaka-impluwensya sa mga tao. Napag-usapan ng mga estudyante ang desisyon ni Don Custodio tungkol sa kanilang akademya. Bagaman inaprubahan ang kanilang petisyon, ipaiilalim ang pamamahala nito sa isang relihiyosong orden, malamang sa mga Dominikano ng Universidad ng Santo Tomas. Sa halip na magdiwang, labis silang nadismaya at nagpasya na lamang magpunta sa isang pansiteria upang magdaos ng simpleng salo-salo na puno ng sarkasmo at pag-aalipusta sa kanilang kabiguan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dumating ang Kapitan General sa teatro na nagdulot ng pagkaantala sa pagsisimula ng palabas dahil sa paghihintay ng mga tao sa kanyang pagdating. Nagkaroon ng ingay at kaguluhan sa dulaan dahil sa isang lalaki na ayaw ibigay ang upuan ni Don Primitivo. Si Pepay, ang mananayaw, ay nasa palkong ibinigay ni Macaraig upang impluwensyahan si Don Custodio na paboran ang plano ng mga estudyante tungkol sa akademya. Ang pagkakaroon ng ugnayan ni Pepay kay Don Custodio ay naging mahalaga para sa kampanya ng mga estudyante. Si Isagani ay nakaramdam ng matinding galit at selos nang makita niya si Paulita na kasama si Juanito Pelaez sa isang palko. Dahil dito, siya ay hindi nakatuon sa palabas at nalugmok sa kanyang magulong damdamin. Si Padre Irene, na naroon upang manmanan ang palabas sa utos ni Padre Salvi, ay kinilala ni Sir Paulette bilang isang dating kakilala mula sa Europa. Naging masaya at masigla ang mga eksena sa entablado, ngunit hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Padre Irene. Ang desisyon ni Don Custodio na ipailalim sa pamamahala ng mga Dominikano ng Universidad ng Santo Tomas ang akademya ng mga estudyante ay nagdulot ng labis na pagkadismaya sa kanila.
Imbis na magdiwang, nagpasya silang pumunta sa pansiteria upang magdaos ng isang salo-salo na puno ng sarkasmo at pag-alipusta sa kanilang kabiguan. Mga mahahalagang tauhan. Kapitan General, siya ang pinakahinihintay ng lahat sa teatro. Ang kanyang pagdating ang naging hudyat ng pagsisimula ng palabas. Don Custodio. Isa sa mga pangunahing opisyal na makapangyarihan at may malaking papel sa desisyon sa petisyon ng mga estudyante para sa akademya. Nandoon siya sa teatro upang pagbigyan si Pepay at para masuri ang palabas. Pepay, isang mananayaw na kinuntsaba ng mga estudyante upang impluwensyahan si Don Custodio na paboran ang kanilang petisyon. Siya ang naging instrumento ng mga estudyante upang makuha ang loob ni Don Custodio. Isagani, isa sa mga estudyante na kasama sa petisyon para sa akademya. Sa kabanatang ito, siya ay labis na apektado ng selos at galit dahil nakita niya si Paulita na kasama si Juanito Pelaez. Paulita Gomez. Kasama ni Juanito Pelaez sa teatro na naging sanhi ng pagkagalit at pagseselos ni Isagani. Juanito Pelaez. Kasama ni Paulita sa palko. Isa siyang karibal ni Isagani sa pagmamahal kay Paulita. Makaraig. Pinuno ng mga estudyante at siya ring nagbigay ng palko kay Pepay upang impluwensyahan si Don Custodio para sa kanilang layunin. Sandoval. Isang estudyanteng aktibong kasapi sa grupo ni na Makaraig at isa sa mga umaasang magiging matagumpay ang kanilang petisyon. Pekson. Isa rin sa mga estudyanteng kasama sa layunin ng grupo, ngunit madalas na pesimista sa kanilang mga plano. Padre Irene. Pari na naroon sa teatro upang manmanan ang palabas sa utos ni Padre Salvi. Isa siyang kaalyado ng mga estudyante at kilala rin ni Sir Paulette mula sa Europa. Ben Zabe. Isang kritiko at mamamahayag na patuloy na nanunuligsa sa palabas at sa mga nagsiganap dito. Simon. Hindi dumating sa teatro, ngunit napansin ang kanyang bakanting palko na nagdulot ng mga bulong-bulungan sa mga tao. Gertrude at Sir Paulette. Sila ang mga artista sa entablado na umaawit at nagbibigay aliw sa mga manonood. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanata ay naganap sa loob ng isang teatro sa Maynila. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Dulaan. Ito ay tumutukoy sa teatro o isang lugar kung saan ginaganap ang mga pagtatanghal tulad ng dula, opereta, at iba pang uri ng palabas. Palko. Ito ay isang bahagi ng teatro na parang isang pribadong upuan o lugar na nakahiwalay at madalas ginagamit ng mga prominenteng tao. Opereta. Isang uri ng dula na may kantahan at sayawan na nagbibigay aliw sa mga manonood. Pasaring. Tumutukoy sa mga patagong puna o komentaryo na may bahid ng panunuligsa o panunukso. Manonood. Ang mga taong dumalo sa teatro upang panoorin ang pagtatanghal. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kahinaan ng sistemang pinamamahalaan ng mga taong may personal na interes at kapangyarihan. Ang pagpapasya ni Don Custodio na ipailalim sa mga Dominikano ang akademya, kahit pa ipinapakita niyang pumapabor sa mga estudyante, ay isang halimbawa ng kompromiso na hindi tunay na nagsisilbi sa kapakanan ng mga nag-aaral, kundi sa interes ng simbahan at mga pari. Ang kabanata ay nagpapakita rin ng kawalan ng katarungan at pagkiling sa lipunan. Sa teatro, makikita ang mga karakter na nagmumula sa iba't ibang antas ng lipunan na nag-uugali ayon sa kanilang posisyon at kapangyarihan. Ang Kapitan General ay hinihintay ng lahat. Ang mga artilyero ay nag-aastang may karapatan. At ang mga taong katulad ni Isagani ay naiiwan sa pagdurusa dahil sa mga sitwasyong wala silang kontrol. Ang emotional na reaction ni Isagani sa kanyang nakita ay nagpapakita ng epekto ng personal na suliranin sa pagkilos at pananaw ng isang tao. Ang selos at galit na naramdaman niya kay Paulita ay simbolo ng mas malalim na pagkabigo at pagkasifayo na maaaring makaapekto sa kanyang mga desisyon at pagtingin sa mga bagay sa paligid.
Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagkontrol sa damdamin upang hindi ito makaapekto sa mas mahahalagang layunin. At dyan, nagtatapos ang ika-22 kabanata ng El Filibusterismo, ang palabas. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.